Tubong Davao City ang mama ko. Nung dalaga pa siya, ay maraming naniligaw sa mama ko. Peribahasa may lahing Kastila, kaya tisayin yung mama ko. Pero malas ko at hindi ko minana ang ganda ng mama ko. Noong college days nila, hindi talaga maiiwasang magbilangan ng mga boyfriend. Kasama ang mga barkada ni mama. Pare-pareho kasi silang mga sosyalin. Kumbaga, laki sa layaw. Isang real estate agent ang lolo ko sa Davao. Pag may nabibentang bahay at lupa, ay malaki ang kita nito. Dahil nag-iisang anak lang ang mama ko, lahat ng gusto niya ay sinusunod. Gabi-gabi ay may umaakit na manliligaw ang mama ko. Uso pa noon ang harana. Halos lahat ng kabinataan sa kanilang lugar ay nakaakyat ng ligaw kay mama. Kabilang si Pepeng na pinaghihinala ang aswang. Kasi sabi ng mga kapitbahay ni mama, especially yung mga lalaking nakakasabay sa pag-akyat ng ligaw sa mama ko. Tuwing kinakausap ito ni mama, ay hindi raw ito makatingin ng tuwid sa mga mata ng mama ko. Pag binibigyan naman ng lolo ko ng mainom, ay magalang nitong tinatanggihan na ipinagpasalamat ni lolo. Dahil kung totoong aswang nga ito, ay wala itong balak na hawaan ng mama ko. Dahil sa maraming mga manliligaw ang mama ko, hindi talaga may iwasan na may mainggit kay mama. Tulad na lamang ni Milagring na pinaghihinalaan ring isang aswang. Malaki daw ang gusto ni Milagring kay Pepeng. Mula nang manligaw si Pepeng, ay doon na nakaranas ng mga kababalagan sina mama at lolo. Kung napapansin niyo, si mama lang at si lolo ko ang nababanggit sa kwento. Wala na kasi akong lola, patay na noong 9 years old pa lang si mama. So balik tayo sa kwento. Pagkaalis daw ni Pepeng sa bahay ni na mama, ay parang may tao na naglalakad sa bubong ng bahay. Up and down kasi yung bahay ni mama. Tapos yung kwarto ng mama ko, nasa second floor. Ang sa lolo ko naman, sa first floor. Patulog na noon si mama, nang biglang may bumukas sa bintana. Tapos nakita niya na parang may babaeng nakalambitin sa kanyang bintana. Kitang-kita niya kasi medyo maliwanag ang streetlight sa labas ng bahay ni mama. Nakita niya sa shadow na may babaeng nakalambitin sa kanyang kwarto. At nang tingnan naman niya, parang wala naman. Pero nakita niya si Pepeng na nagsisisigaw. May itinataboy na parang hayop. Hindi niya makita kasi madilim na sa bahaging tinakbuhan ng tao ba yun o hayop. Tumingala si Pepeng sa kanya. Good evening, Connie. Isarado mo ang bintana na mabuti. Baka pasukin ka. Sabi ni Pepeng. Medyo nagtaka si mama dahil oras na ng gabi. Pero nasa labas pa rin si Pepeng. Noong sumunod na gabi, ay tinanong ni mama kung bakit oras na ng gabi ay nasa labas pa rin siya. Umilap ang mga mata ni Pepeng.